Noong 1800s, habang minamapa ng Italian astronomer na si Giovanni Schiaparelli ang lupain ng Mars, di umano, nadiskubre niya ang mga pinaniniwalaang canals na ginawa ng mga sinaunang Martians. Ito ay bunsod ng mga tuwid na linyang lumitaw sa mapa na kanyang nilikha. Ang ideyang ito ang bumuhay sa imahinasyon ng mga tao noon. Maraming nag-espekula na ang mga canals na ito ay ang irrigation system na ginawa ng mga ancient Martians. At ito di umano ang ebidensya na ating inaantay na hindi lang buhay ang nanirahan sa Mars noon, kundi sibilisasyon ng matatalinong Martians. Ngayon mga ka-LE, merong problema ang mga Martian canals na ito. Dahil noong naimbento na ang mas magagandang telescope noong 1900s, muling sinilip ng mga astronomers ang lokasyon kung saan sinasabing nakita ni Schiaparelli ang mga kanal ng Mars. At hindi nila nakita yung mga kanal na inilalarawan ng Italian astronomer. Ang nakita lamang nila ay ang mga lambak na posibleng dinadaanan ng tubig noon. Wala silang nakitang mga artificial na kanal na sinasabing irrigation system na itinayo ng mga Martians noon. Dahil sa mga modern high-resolution mapping technology ng mga spacecraft na ating pinadala sa Mars, nagkakasundo na ang mga astronomers na ang mga kanal na inireport ni Schiaparelli noong 1877 ay bunga lamang ng optical illusion. Ngayon mga ka-LE, mahalagang malaman na sa ngayon, hindi naman umaasa ang mga scientists na makakahanap tayo ng buhay sa Mars. Ang kanilang hinahanap ay ang mga palatandaan na minsan ang nagkaroon ng buhay sa mundong ito at kung pwede ba itong maging friendly sa buhay pagdating ng panahon. At sa ngayon, wala pa rin tayong nadidiskubring matibay na ebidensyang magsasabi sa atin na minsan ang nagkaroon ng buhay ang mundong ito. Oo, maraming ang katibayan ang nagsasabi na noong billions of years ago, may mga karagatan, ilog at lawa sa Mars. Pero hindi ito indikasyon ng pagkakaroon nito ng buhay. Ang mga kondisyong ito ay naaangkop upang magsimula ang buhay, pero hindi ito nangangahulugan na nagkaroon na ng buhay sa mundong ito. Ngayon mga ka-LE, kung hindi naman pala umaasa ang mga scientist na makahanap tayo ng buhay sa Mars, bakit pa natin pinag-aaralan ang kasaysayan ng mundong ito? Ang pag-aaral ng kasaysayan ng Mars ay mahalaga upang maunawaan natin ang planetary evolution ng mundong ito at ang potensyal ng pagkakaroon nito ng buhay. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa geological records ng Mars, makakuha ang mga scientist ng mga insights tungkol sa mga proseso na nangyayari sa mundong ito. Bukod pa riyan, ang ating paghahanap sa ebidensya ng kasalukuyan o nakaraang buhay sa Mars ay makakatulong sa atin na maunawaan ang pinagmulan ng buhay sa planet Earth at sa iba pang bahagi ng universe. Ganito kasi yun mga ka-LE, sa tuwing pinag-aaralan natin ang ating mga kapitbahay na terrestrial planet tulad ng Venus at Mars, posibleng pinagmamasdan na natin ang nakaraan o hindi naman kaya ang hinaharap ng planet Earth. Lumalabas kasi sa mga pananaliksik na ang ilan sa mga terrestrial planet na ito ay minsan ang nagkaroon ng kondisyon na nahahawig sa ating tahanan ngayon. At syempre, mahalaga rin ang mga pag-aaral na ito sa ating pagbuo ng mga advanced technology at spacecraft upang marating ng tao ang mundo ng Mars. Ngayon mga ka-LE, dahil nabanggit na rin natin ang subject na yan, pag-usapan na natin ngayon ang Future Mars Project ng sangkatauhan.